Hi guys, hello everyone, hello mga sisilab. Welcome back again to another video tutorial. And for today's video mga sisilab ay magre-reban po tayo ng buhok na naka-highlights or naka-bleach. As you can see, yung buhok ng ating clients mga sisilab, yung pinaka-upper part niyan ay naka-highlighted. Pero yung ilalim ay hindi po nasama sa pagkaka-highlights dahil ang ginamit sa kanya nung nagpa-highlight siya ay frosting cap. So supposedly, dapat pag nag-highlights tayo ay buo kasama po yung ilalim. Since ang ginamit sa kanya ay frosting cap, so nangyari parang ibabaw lang yung nasungkit niya. So yun lang nagkaroon ng pinaka-highlights. So medyo mahirap ang ganitong process mga sisilab na hindi lahat siya pantay-pantay yung pagkaka-highlighted or yung pagkaka-bleach. So if you want to know kung paano natin ito aayusin at transform at kung anong process ang gagawin natin dito, please keep on watching and panoorin nyo po hanggang dulo dahil marami kayong makukuhang mga tips and ideas sa video ito. At kung interesado ka nang malaman kung paano natin ito transform, let's get started! No one ugly allowed. Alright mga sisilab, so ngayon umpisahan na po natin ang pag-a-apply ng ating rebonding cream sa buhok ng ating client. Pero before that mga sisilab, kailangan nakapag-shampoo na yung buhok ng ating client para ma-secure na malinis yung buhok niya at maganda yung pag-process ng gamot sa buhok ng ating client. At ang ginamit ko na pang rebond dito sa kanya mga sisilab ay ang Bremode Silky Keratin Straight Rebonding Set. Then, nagumpisa po ako syempre dito sa pinaka-nape area at kung mapapansin nyo, dito po sa ilalim ay hindi po siya naka-highlighted. So, ang pag-a-apply po natin ay mula doon sa malapit sa roots. Then, kasi ang buhok niya mga sisilab ay na-rebond po ito more than 1 year na. So, hanapin po natin yung parts na tinubuan at doon lang po natin ilalagay or hanggang doon lang yung pag-a-apply ng ating rebonding cream number 1. And always remember mga sisilab, before po kayo mag-start sa any hair services, kailangan nyo munang i-analyze yung buhok ng ating client para alam natin kung ano yung ating dapat gawin. Hindi po pwedeng sasabak tayo sa anumang hair services na hindi muna natin inaalam kung ano yung mga pinagawa, yung status ng buhok ng ating client. Kasi maaari tayong makasira ng buhok ng ating client, magkaroon tayo ng back job pag hindi muna natin in-analyze yung buhok ng ating client. Kasi once na alam na natin yung gagawin natin at na-analyze na natin yung buhok ng ating client, everything will follow. So dito mga sisilab, kung mapapansin nyo, meron ng parts na merong highlighted. Kung mapapansin yung aking application, natanggal ko muna yung parts na may highlighted, then hindi ko muna siya ina-applyan ng rebonding cream number 1. Bali nagfo-focus lang ako doon sa mga parts na hindi naka-highlighted. At dito nga mga sisilab, mula doon sa may pinaka-tuktok na parts hanggang sa gitna ay para na siya naka full bleach. So ang aking application naman po ay nag-focus lang po ako doon muna sa pinaka-regrowth at hindi ko muna in-applyan syempre yung naka-highlighted or yung naka-bleach parts.
Then, pagkatapos ko dito mag-apply mga sisilab, ibababad ko ito ng 1 oras. Ibababad ko siya ng 1 oras dahil alam ko naman po kung paano magtrabaho ang pang-reband na ito na Bremode Keratin Silky Straight. Then, afterwards, after natin siya maibabad ng 1 oras, ay babalikan natin siya para i-check kung okay na po ba, kung nag-react na, kung luto na yung kanyang buhok. Then, i-retouch natin siya dahil kailangan nating i-retouch yung mga parts na hindi natin nalagyan kanina ng rebanding cream number 1. Then, after 1 oras na babad at ma-check na okay na ang kanyang hair, ngayon naman po ay nire-retouch ko na yung mga parts na hindi natin nalagyan kanina ng rebanding cream number 1. And syempre, inaalalayan ko na rin po ng spray water. At siya nga po pala guys, tips ko rin sa inyo, yung ating pong spray water dito ay hinaluan ko po ng treatment. Kung napanood nyo po yung iba kong mga video tutorial about sa pagre-reband sa mga colored at bleach hair, hindi po ba nilalagyan natin ng treatment ang ating rebanding cream number 1? Ngayon naman po ay gumamit ako ng purong rebanding cream 1, hindi ko po siya hinaluan ng treatment, pero yung treatment po natin ay nilagay po natin doon sa spray gun or sa spray water, ay hinalo natin yung treatment at siya nating inaalalay dito sa mga parts na merong kulay or naka-bleach. So, ayun na nga mga sisilab, sabi ko nga sa inyo kanina, before kayo mag-start, analyze nyo muna yung buhok ng ating client para malaman natin kung anong technique ang ating gagawin sa buhok ng ating client. Kasi marami pong iba't ibang technique sa pag-re-reband, sa pag-apply ng rebanding cream 1. Ay yung pinaka-importante po talaga mga sisilab, yung pag-analyze ng buhok. So, ayun mga sisilab, after natin siyang ma-retouch, ay ibinabad ko lang din po ito ng 15 to 20 minutes dyan sa may bleach part. Then, syempre kailangan po natin siyang inat test or strand test para malaman natin kung okay na po ba yung buhok niya, kung luto na po ba. Then, afterwards ay babanlawan din po natin. Then, papatuyuin natin ng 100% dry dahil after nyan ay isusunod natin yung pag-hair iron. Then, ito na yung kanyang hitsura after natin siyang ma-applyan ng rebanding cream 1, then mabanlawan mga sisilab. Then, after nyan ay isusunod na po natin yung ating pag-hair iron. Since ang buhok ng ating client is meron po siyang bleach, gagamit lang po tayo dito ng 180 hanggang 200 degrees Celsius na init ng ating temperatura. Then, hindi ko na po pinakitan yung buong pagpaplansya mga sisilab para hindi na po mahaba yung ating video. Pero, ito dito sa last part na lang po natin ipapakita para makita nyo yung kanyang resulta habang pinaplansya natin yung buhok ng ating client.
sila pag once na nagpatuyo tayo sa panghuling blower, wag na wag po tayong gagamit ng paddle brush or roller brush para makita natin kung maganda po ba ang magiging resulta ng ating reband. Kasi once na binanat mo yan sa roller brush or sa paddle brush, may tendency na maunat yung buhok ng ating client. So hindi natin makikita kung back job po ba or maganda yung kinalabasan ng ating reband. Mas maiging kamayin nyo na lang po or gumamit kayo ng mga suklay na malalaki yung ngipin or mga barber comb, mga ganon. Then, after nito mga sisilab, ay papadaanan natin siya ng panghuling plancha. Pero hindi ko na po ipapakita sa inyo yung pagpaplansya dahil masyado na pong mahaba ang ating video. Pero panoorin nyo po hanggang dulo mga sisilab dahil ipapakita ko sa inyo ang naging after wash result nung ating reband na merong highlights or naka-bleach. And ano po ang inyong masasabi? What is your thought about this procedure na ating ginawa mga sisilab?